Today we will study, our message today is about intimacy with God. Intimacy means being closer to God in our relationship to the Lord. Because the closer we are to God, the stronger we will be. Ano kaya sa tingin natin kung close ka kay General Bato? Ang bigat mo. Diba? You are heavy. Kumbaga, even kung dumikit ka sa Pangulong Duterte, antindi mo. Because antindi na, ganito yun eh. Kapag ikaw nakadikit ka sa taong sa kusina, madalas busog ka. Amen, Sister Yana? Sabihin ko sa inyo, subukan mo dumikit. Sa nagluluto sa kusina, ikaw ang unang makakatikim. Sabihin ko sa inyo, pag close ka kay Lord, ang dami mong benefits. Ulitin ko, pag close ka kay Lord, ang dami mong benefits kay Lord. Hindi mahirap tanggihan. There's 4 kinds of relationship. First is acquaintance. Yung nakita mo sa party, kunyari ka, si Ate Jonah, nakita sa party, tug. Ate Jonah, ay Jonah, this is Pastor Marlon. Ay Jonah, this is acquaintance. Di ba? Sa party pa kami nagkita, no? I mean, now, kung nakita kami, ay Ate Jonah, ay Pastor Marlon, then it is acquaintance. We know each other by the name, through the name. And second is casual relationship. Sa patuloy na pakipag-ugnayan, nagiging casual na pag sinabing casual, yung nababawasan na yung reservation, yung ilangan ng konti, hindi ka makapag-joke, baka ma-offend siya. Para pili lahat ng salita mo, baka sensitibo yung taong kausap mo. Pero yung casual, nagiging relax na kayo, nakakapagbiruan na kayo. Bakit? Casual na yung biruan. Casual na yung relationship. The third one is close relationship. Yung nasasabi mo na yung laman ng puso mo. Nasabi mo, Ate Jonah, wala akong pamasahe, pautang naman. Yan, close na kasi. Nakakautang ka na. Okay, ang hirap mangutang na pero may mga ibang tao ngayon mo lang nakita, utangan ka. Pambira, meron ako sa amin, nakatira ako, tapos may nakilala lang isang tao, isang tao siya. Tapos, the next week, pumunta sa bahay. Christian din siya. Bilang, Pastor, pwede mo bang pautang? Pambira, may pastor ka, ba't laki ka mangungutang? Ngayon ko lang siya nakita. Parang feeling close. Sabi sa katabi mo, feeling close ah. Okay. Ngayon ko lang nakita, wala pang relationship, tapos mangungutang. Tawag nung kapal mooks, di ba? Kapal na mukha. Diba? And the third is, the third is close relationship. Yung close relationship, nakapag-utang ka. And the last one is intimacy, intimate relationship. Ayan yung toothbrush niya na nahihiram mo na, Ate Jonah, pero naman toothbrush mo. Kasi sapatos ko madumi. I mean, sa mag-asawa nangyayari yon. Minsan, gamit niya, gamit mo. Minsan, kung anong suot niya, suot ko rin. Amen? Tatawa kayo, sa mag-asawa lang yan. Ibig sabihin, and that is kinds of relationship. Kamusta kapatid ang relationship mo kay Lord? From 1 to 10. 5? Count ninyo. 1 to 10. 10 is the highest. 1 is the lowest. Nasaan po yung relationship nyo kay Lord? Doon sa 4 relationship na sinabi ko, 4 kinds of relationship, baka casual lang yung relationship mo kay Lord. Hi, Lord. Kamusta ka dyan, big brother? Casual. Or, hanggang ngayon, iba casual pa rin. Kilala mo si Lord by name. Alam mo siyang namatay dahil may nagkwento. Ganun lang. O yung maaari sa inyo yung iba, you have a close relationship to God. Wow, praise the Lord. But our goal today, to be in intimacy with God. Sino gusto nito? Taas ang kamay. Sino ayaw nito? Huwag na magtaas ng kamay. You can have a flourishing ministry or career without flourishing relationship with God. You can be successful without being close to God. Maraming mga tao successful kahit hindi close ang relationship kay God. But only temporarily. Anyone can fake it in the short run, but to go to a distance, you need passionate, devotional life and continual closeness to Jesus. God wants to replace your religion. When we say religion, mechanical, religious, tayo po'y tumayo, tayo po'y umupo, tayo tumayo, umupo, ang magtanim ay dibiho, maghapon na ka. I mean, that's not mechanical. But with a real personal walk to God. Minsan, akala natin, ang problema sa mga Kristiyano ngayon,
yung relationship nila. Wala na yung intimacy. Yung, ang tawag dito, familiarity na lang. Familiar na lang sila. Si Lord banal, ayaw nito ni Lord. Familiar na lang pero wala na yung intimate relationship. Para sa mag-asawa, nagsasama na lang pero wala nang relationship. And that's why the issue or the question is how to have an exciting level of intimacy with God. Paano tayo magkakaroon ng pag sinabing exciting, hindi boring. Marami sa atin parang ang Christianity ay boring. Walang saya, hindi ko tayo masaya. Pupunta sa church, parang ang bigat-bigat. Pero pagtapos na sa church, ay, tatalon. Papunta na siya kung saan pupunta siya. Ang bibigat ng paho natin. How to have an exciting level intimacy with God. Let me share to you our topic about relationship. Sabihin natin relationship. Sige, ate. Relationship. Ibig sabihin ng ship. Pag nagdadrive po kayo from, di ba, ang tawag nito? Galing. I mean, di ba, the gear. Pag hindi ka andar, nasaan yung cambio? Nasaan na lang? Ang tawag niya, neutral lang. Di ba? Tapos, pag start mo na siya, apaka mo yung clutch, papasok mo na siya sa primera. Di ba? Primera. Tapos, dati, ang tagal ko nang hindi maintindihan bakit ililipat, kailan mo ililipat yung cambio? Ba't kailangan lipat-lipat? At yun pala, ililipat mo siya, kanya nagprimera ka, pag magsisimula kang mag-andar, primera muna, dahil mabagal. Tapos ililipat mo pa lang siya, pag mabigat na yung makina, nahirapan na, di ba? Primera, hirap na. Nahihirapan na yung makina, cambio mo na second. Pag mahaba, nahirapan na, bumibigat na naman, lipat mo siya into ship, trisera. Diba? Primera, segunda, trisera, kwarta, pera na. I mean, yung pala yung isi-ship mo. And the same thing, on topic about relationship. Diyan? Relationship. Paano mo nga isi-ship yung relationship mo? Kung 7 ngayon ang relationship mo, 1 to 10, nasa 7 yung closeness mo kay Lord, paano mo siya isi-ship into 8? Ganito. Kung 7 ang relationship mo kay God at wala kang goal na gagawin kung 8 yung ugnayan ko kay Lord, yung relationship ko kay God, there's something wrong, hindi ka magiging 8. Una, hindi mo siya ginown. Alimbawa, excuse me po, Ate Yana, because I love her. Kung siya man nagagamit ko example. Si Ate Yana ngayon is weighing 120 pounds. Hindi, hita pa lang yun. Halimbawa si Ate Yana, ngayon nagda-diet na po siya because sabi ng doktor. But kung si Ate Yana ay hindi mo siya mag-goal na magbawas ng kanyang timbang, magbawas ng timbang, hindi po siya papayat, right? Kasi hindi naman niya ginoon. Pwede siya lalo pa siyang lumaki o gano'n lang yung kanyang timbang. Pero mas malaki ang posibilidad na bumigat siya kasi hindi naman niya ginoon ng papayat. The same thing, if your relationship to God is 1 to 10 is 5, hindi mo siya ginoon na i-level up po yung relationship ko kay God. Pag wala kang ganong desire, hindi mo siya i-cover parang you cannot hit without a target. Mahina ba ako yung sa likod? Okay lang. Okay lang na kayo. Testing yan. Hindi mo mangyayari ho yun kung hindi magiging 6 ang relationship mo kay Lord, kung 5 ka lang, dahil hindi mo siya dinesire. Ulitin ko, ang tanong natin, how to level yung exciting level of intimacy with God. Many of us were boring na ho. Boring yung relationship natin kay Lord. Paano mo ngayon yung magiging maibalik muli, maiangat muli yung level ng intimacy mo na yung may excite ka? You know this? That's why relationship our topic. Number 1,
how to have an exciting level of intimacy with God. One is, it takes time. Sabi natin, it takes time. Verse 24 of John chapter 16, sabi ron, until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Ang tindi nila, sabi hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi sa akin. Hingi naman kayo. Pagtandaan ninyo, pag ang Diyos niya sabing humingi kayo, may ibibigay siya. Pag sinabi ni Pastor Jerome, Pastor, hingi ka lang sa akin. Ibig sabihin, may ibibigay si Pastor Jerome sa akin. Amen? Pwede bang sabihin mo pwede bang pagsabi, Pastor, humingi ka nga sa akin? Sige nga. Natatakot siya kasi baka magbigay siya eh. Okay. Ibig sabihin, until now, ang Lord inip na inip siya hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi. Until now. You never ask something in my name. Then, another, he repeat, humingi na kayo. Parang si Lord pa nagbebeg. God is begging for us to ask for Him. Because God is so generous and is willing to give. Alam nyo, ganito, pag kulang ang pera mo, mahilig kang tumawad. Tama. Ako po namamalengke sa amin, ako nagluluto, ako po nagbabudget sa bahay. Mamamalengke. Pag kulang ang budget ko, magkano yung kilo ng galunggong? 120 po. Pak, magkano? 100 na lang po. Pak, magkano? 85 na lang po. O yan, umayos ka. Yes, ang kilo, bit-bit. Ibig sabihin, wala ka kasing budget. But if you have enough money, magkano po magpa-reband? Ay, 2.5 po. 3 beses mo ako i-reband. Ganun ka, bakit? May pera ka eh. Marami ka. Sa tricycle, hindi mo na kukunin sukli. Keep the change. Hello? Tama. Hindi mo kunin sukli. Bakit? Marami ka eh. Pero pag wala kang pera, magbayad ka, hinintay mo sukli. Sasabihin ng tricycle driver, Sir, akin na po ba yung sukli? Shame on you. Yun ang sinasabi. Pero pag may pera ka, keep the change. Ibig sabihin, kulang. Si Lord, yung pagpapatawad, marami siya nung pag humingi ka, bibigay niya agad. Kaya huwag kang mahiya, huwag kang makundina. Ititigil ka sa pagbiministry, titigil ka sa pag-church. Bakit may nagawa kong kasalanan eh? Si Lord marami nun, kaya hindi siya madamot. Healing, madami siya nun. Humiling ka lang. And the reason God asking, because He's a generous God. Say amen. Nagwi-wish ka lang maging maayos pamilya mo. Hinihingi mo ba kay Lord? Wini-wish mo sana yung asawa ko, bumait naman. Hinihingi mo ba kay Lord? Wini-wish mo yung mga anak ko, sana maging masunurin. Hinihingi mo ba kay Lord? Sabi niya, humingi ka, wag mo lang i-desire, wag mo lang i-wish sa isip mo. Ask! Sabi mo, ako pag pinagpe-pray ko asawa ko, natutulog, Lord, baguhin mo siya. Hinihinaan ko lang. Kasi pag narinig niya sumasagot, Lord, siya rin. Bumabalik lang sa akin. Kaya, stop lang. Hina-hina lang para hindi marinig. And the Bible says, it takes time. You know the word until is heos. Heos, H-E-O-S. Heos. Ibig sabihin, until or of time and place. Sa ibang translation, ewan ko na rin, up to this time, sa Amplified Version, sabi niya, up to this time, you have not asked a single thing in my name. As presenting all that I am. But now, ask and keep on asking, and you will receive, so that your joy or gladness light may be full and complete. You know, church, it takes time to get to know somebody. Kung tatanungin niyo ako, kamusta yung pagkakilala ko kay Lord? Mas kilala ko si Lord ngayon kaysa sa 20 years ago ko naglilingkod sa Panginoon. I know Jesus Christ a whole better than I did in 20 years ago or 25 years. It just takes time. Para makilala mo isang tao, kailangan mo ng panahon, ng oras mo. Bakit sa opisina, hindi lahat ng tao close mo? Yung iba close mo. Bakit naging close mo yung close mo ngayon sa opisina? Sa church, kasi binibigyan mo siya ng panahon. May oras ka sa kanya. The same thing
kay God, if you have no time to God, you will never know God intimately. Magiging pamilyar ka lang kay Lord. The principle sa bawat isa sa atin, kailangan magbigay po ng panahon. Hindi porket may relasyon, close. Hello? Hindi porket anak ka ng Diyos, close ka na kay God. Yes, may relationship ka kay Lord, son, daughter, to your father. Wow, but it doesn't mean you are close to God. Maraming pamilya ngayon, may relasyon, pero hindi close. Maraming mag-asawa, ang relasyon nila, pero hindi sila close. Kung matulog, magkatalikuran. Pwedeng humiga yung kapitbahay sa gitna. Maraming mga magulang, yung hindi close yung anak nila sa nanay nila. Pag tinanong mo, bakit ganun? Kasi si mama walang oras. Maraming mag-asawa naghiwalay kasi walang oras. Nung habang itinuturo ko to lagi, pagturo ko sa church, turo ko sa Bible study, turo ko to sa mga patiran to develop yung kanilang intimacy kay Lord, biglang grabe luminaw sa akin. The same principle sa tao. Kami mag-asawa, biglang bumagsak ngayon yung nakita ko, yung maraming tatay hindi close din sa kanilang anak. Post muna ako ron. Kasi walang oras, walang panahon. Busy. Magpapaturo yung anak, Tay, may ginagawa ako. Tay, may ginagawa ako. Tay, may ginagawa ako. Si nanay nahulog na ho sa bintana. I mean, no, time. Wala na hong panahon kaya hindi na close. Maraming pamilya nasira kasi walang panahon. The same thing, if you give time to a person, intimacy will develop. You will become more closer, and closer than intimate. Alam mo na, kilala mo, lakad pa lang kilala mo na. Hakbang pa lang kilala mo na. Malayo pa lang, kahit di mo siya makita. Yung kending pa lang niya, ay si Pastor Marlon yun, malambot ko mo yending. I mean, kilala mo na bakit? Because of your intimacy with Him. Sa mag-asawang hanggang ngayon, hindi pa magkakilala. Ay, bakit? Wala kasing time. Walang panahon. Maraming namatay, nasirang relasyon, magsyota, mag-asawa, anak, hindi close sa nanay kasi walang panahon. The same thing kay God. Paano ka madidevelop mo yung intimacy mo kay Lord kung wala kang panahon? Hello? Nung naisip ko to, nagdesisyon po ako sa kaming mag-asawa. Ako po, bilang lalaki. Kami mag-asawa, araw-araw ho, magkasama kami. Bible study dito, ministry dito. Kaya kami magkasama dahil may pupuntahan kami, dahil may Bible study. Sabi ko, tinignan ko yung relationship ko sa wife ko, kamusta yung relationship ko sa wife ko? Kung 8, okay na ba sa akin yung 8? Sabi ko, gusto ko maging 9. Kapatid, tignan nyo muna, minsan hindi, akala mo 8 pa yung relationship ninyong mag-asawa, yung pala 3 na lang. Before kami mag 7 years ng aking asawa, this March mag-18 years na ho kami. Bago mag 7 years, matindi yung away nangyari sa buhay may asawa. Bigla sabi ng aking asawa, hanap na tayo ng lawyer, maghiwalay na tayo. Nasyak ako. Iiwanan niya to, pambihira. Nasyak po ako, pambihira. Alam niyo, nung narinig ko po to, parang hinampas po yung mukha ko sa pader. Nakita ko the importance of family. Nasyak po ako. Biglang na-discover ko, akala ko okay yung relationship namin dahil araw-araw kami magkasama. Yung pala weak yung relationship namin. Bakit? May lumabas ng hiwalayan. Pero naayos naman, praise God. God allowed the situation, lalo ko naging mabuting asawa sa kanya. Pero ngayon, habang tinuturo ko about the intimate relationship, sabi ko, hindi yung kasama ko asawa ko kasi may Bible study kami. Parang laging because of the ministry. Laging magmi-minister kami. Sabi ko, I will give time now to my wife. Hindi kami magsasama, sabi ko, ilalabas ko, once a week, ilalabas ko yung asawa ko. Ilalabas lang naman eh, labas ka. Pag umuulan, ipasok mo ulit. Umuulan, yan. At least, kahit paano na ilalabas mo siya. Amen. Kapatid, pwede naman yung kung wala kang pera, labas mo lang siya. Tapos balikan mo na lang kapag maaraw na, pasok na tayo, ha? Nag-enjoy ka ba? Hindi, kidding aside, ibig sabihin, naisip ko yun, sabi ko, paano madidevelop yung intimate ko? Gitu. Alam mo sa mag-asawa, bakit ang bilis mag-away? Sensitive, konting mali. Bakit? Kasi may problema na yung relationship niya, hindi na sila close. Ang bilis. Kapag ang relationship mo may distance, pwede na may interfere, pwede may dumaan. Kaya ngayon, konti lang, dati, nakabasag ka lang ng pinggan. Hey, Han, sorry, okay lang yan, Han. Intindi mo. Hello? Intindi mo.
Ngayon, tapos nabasag lang yung figurine dahil intimate yung relationship mo. Ay naku, yung pinakamahal mo, nabasag ko. Han, okay lang yan, bibili lang tayo. Ngayon lang yung karayom nabali. Bakit mo nabali? Pambihira ka. Yan. Ibig sabihin, kapatid, dati naiintindihan niya. Alam niyo ba, minsan sa mag-asawa, gano'n na ho tayo. Dati naiintindihan mo siya, bakit okay relationship mo, close ka sa kanya. Bakit ngayon, sensitibo ka? May problema relationship mo ngayon. Akala mo 8 pa rin. Yung pala yung 8, 3 na lang pala, bura ng kabila. 3 na lang yung kapatid. Ngayon, pag hindi mo inayos yan, sabihin ko sa inyo, pwedeng bumaba yan. At yung wini-wish mo, akala mo, okay, bilis sabihin, maghiwalay na tayo. Bakit naman alam mo, mahal kita? Sabi ng babae, hindi mo na ako mahal. Mas close ka na sa driver natin. Kalalaking tao, close sa driver. Ibig sabihin, may problema na agad yung relationship. Kapatid, sabi ko, I decide, narinig din ng wife ko doon sa Bible study, simula sa araw na ito, once a week, ilalabas ko yung asawa ko. Hindi dahil may Bible study kami. Wala lang. At least makasama ko yung asawa ko. But why? Ang tunay na tagumpay sa buhay, hindi yung lumago yung church mo. Hindi yung lumago yung negosyo mo, kundi ayos ang pamilya mo. Amen. Nung sinabi sa akin ng wife ko, maghiwalay na kami, doon ko nakita yung importansya ng pamilya. Alam niyo ba, pag close kayo ng asawa mo, lahat ng suporta ibibigay ng partner mo. Susuportahan ka niyan. Uunawain ka niyan. Bakit? Close kayo eh. Pero subukan mo ituring ang asawa mong maid, katulong, ituturing ka niyang boy. Ganun lang yan, give and take. Pero ituring mo siyang reyna, tuturing ka niyang hari. Amen. Hindi mahirap kunin yung suporta ng asawa pag ayos yung relasyon mo sa kanya. Mga asawa, umayos kayo. Ayusin niyo po, hindi yung pera-perang issue, ang pera na uubos yan. Amen? Yung pera nyo, mamaya nasa hospital na yan. Hawak ng doktor, hawak na ng kapitbahay. Mamili kayo. Kanino nyo gusto mapunta yung pera nyo? Sa hospital o sa pastor? Sagot? Sa hospital o sa pastor? Yung iba hindi makasagot, gusto sa hospital. Kidding aside, kapatid, you want to have close relationship, intimacy with your wife, to your children, give time. The same thing kay Lord. Paano ka magiging close kay Lord kung wala kang panahon kay Lord? Isama mo si Lord sa 24/7 mo. 24 hours, 7 days a week. Because the more, ito, ang matindi, ang sarap maging close si Lord. Ang dami mong benefit na natatanggap. Si Peter dating close kay Lord. But after denial niya, and the scripture said, and Peter followed Jesus in a distance. Wow! May distansya dati close, kasama sa ministry, kasama sa Bible study. Pag nami-ministry si Lord, kasama siya kadikit. Sunod siya talagang yung dikit nila, halos isang dipa lang, isang dangka lang, at minsan talagang close. Pero dumating sa buhay ni Peter, he followed Jesus in a distance. Nung nahuli na si Jesus, ganun niya to. Tapos ang kasama niya na hindi na yung mga disipulo. Mga alipin na, mga alila na. Di ba kasama ka nung oo, taga-Galilee. Hindi, mamatay man, hindi. May ganun na. Ang dali mo nang i-deny. Minsan hindi mo na maintindihan si Lord kasi malayo na. Nakikita mo, sasabihin, Pastor, hindi mo nakakalimot kay Lord eh. Oo, kahit yung magnanakaw sa Quiapo, hindi nakakalimot yun. Alam niyo ba yung mga magnanakaw sa Quiapo, bago magnakaw, nagpe-pray muna sila sa loob ng Quiapo Church. No joke. At ang prayer ni Lord, magnanakaw po ako ngayon, dalangin ko, wag po akong mahuli, please, in the name of Jesus. They are praying kay God. Kaya kung ganyan pa rin ang style mo bulok. Sabihin ko ho sa inyo, nananalangin din sila. Hindi issue rito, Pastor, hindi mo nakakalimot sa Lord eh. Maging si Satanas, hindi nakakalimot kay Lord. Yung mga demonyo nga, pag nakita pa si Lord, sumasamba, nag-worship eh. Jesus tayo, hindi eh. Mas demonyo ang dating natin eh. Nakita natin si Lord, ay Lord, big brother, okay ka lang? Wala tayo. Yung demonyo nung dumating, sino ka lumuhod? Sumamba yung mga demonyo. I know you are the Son of God. Kapatid, ayusin natin yung relationship natin. How? Bigyan mo ng oras si Lord. Bigyan mo ng oras, bigyan mo siya ng panahon. Hindi makukuha sa isang lingguhan lang yung pag-attend, pakikinig. Give time. Ako kahit sa Manila, may mga Bible study ako, pero may mga mentoring po ako inaatinan.
Kami mga grupo ng mga pastor namin, binabible, mini-mentor kami ng mas blessed, mas ginamit, mas nagtagumpay na sa buhay. Nagbe-mentor because we want to know God. We want to be intimate in God. Ayun ang napakasarap. 2 uri lamang pag ang tao namatay. Nakaka-challenge po yung sabi ng brother natin. Sabi niya, hanggat malakas kayo, hanggat nakakapaglakad kayo, mag-serve kayo kay Lord. Ang hirap nun, nakaupo. Sinong gusto nakaupo? Ganun lang. Pati kamay niya. Nung nakita ko, sabi ko, ayoko yun. Mamili ka, maglilingkod ka kay Lord o manatili ka nakaupo. Yung kapatid natin, naglilingkod yun sa Lord bago nangyari. Kailan tayo maglilingkod sa Lord? May member po ako sa church. Nung tinignan, meron siyang cancer sa ilong, doon sa likod ng ilong niya. Ayaw niya ng pagalaw. Ayaw niya nang bumalik sa hospital, pinanampalataya. Sabi niya, Pastor, nung dinala, Pastor, maglilingkod na po ako kay Lord. Ang buhay ko ngayon, businessman po ito. Ngayon, dahil hirap na siya, maglilingkod na siya kay Lord. Kapatid, kahit hindi mo kailangang mahirapan ka muna bago sabing maglilingkod daw kay Lord, malakas ka ngayon. Kapatid, paglingkuran mo ng Lord. 2 lang ang pwede mong attitude na iharap sa Lord. Pag humarap na tayo kay Lord in judgment. Isang kumpiyansa ka, isang nahihiya ka. Pagtatayo ka. Bakit? Bakit ka nahihiya? Kasi wala kang kumpiyansa eh. Dahil nakikita mo yung buhay mo eh. Pero kapag alam mo, naibigay mong buhay mo sa Panginoon, nasa lupa ka, nakapaglingkod ka sa Kanya, may kumpiyansa ka. Marlon Reyla, present Lord. Talaga naman, di ba? Kumpiyansa. Yana, present Lord. Di ba? Jerome, present Lord. Jonah, naghuhugas pa ho ng pinggan, sabi ng angel. Tama na yan, tapos na sa lupa ang paghuhugas ng pinggan. I mean, kapatid, give time to God. Give time to God. Sabi sa tabi mo, give time to God. And give time to your family. Ako ngayon, sabihin ko sa inyo, once a week, nagdi-decide po ako, ilalabas ko asawa ko. Sabi ko, paano yun? Kaya kailangan, a week pag-iipunan ko yun. Pinag-iipunan ko yung pangkuryente, hindi ko makilala yung Meralco, pero nag-iipon ako sa kanila. Pag-iipunan ko siya. At least may budget akong 500 pababa. I mean, lalabas kami. Ang weakness lang ng asawa ko, yung, di ba, yung magdivisorya, mamili. Di ba? And gusto ko maging maayos yung relationship ko sa asawa ko. Kasi pag ayos kami, ang hindi mahirap kunin yung suporta niya. Amen? Pag sinabi ko, Han, pwede ko bang suot yung bisida mo? Okay lang, Han. O, kita mo, hindi mahirap. Kasi close kayo. Pero huwag ka nang lalabas, sa bahay ka lang kung susuot mo yun. Again, kapatid, the same thing. Spend time with Jesus. It doesn't make you more religious. It makes you more natural. In fact, God doesn't want you to be religious. He wants you to be you. You can't develop an intimate relationship with anyone. Okay, you cannot develop an intimate relationship in a crowd, right? No, you cannot. You can know about them, but you can get to know people by spending time with them. The same is true with God. Look at this. Time, sabi ni William Penn, siya yung gumawa ng I have a pen. Yeah, si William Penn po yan. Nabiro lang. Time is what we want most, but what we use worst. Gusto natin yun, pero maraming oras sinasayang natin. Time is the best tool to develop your life or to destroy it. That's time. Second, not only it takes time, it takes talk. It takes talk. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. You know, relationship requires communication. Yan, ate? Relationship requires communication. Maraming mga mag-asawa namatay po ang relationship nila kasi hindi na nag-uusap. Alam mo ba, pwede mong magbigay ka ng panahon sa asawa mo, pero hindi kayo nag-uusap. Nilabas mo nga yung asawa mo. Habang nasa table kayo, nagte-text yung isa, nagte-text ka rin. Eto minsan ang kasalbahihan ng cellphone. Hindi masama ang cellphone, may advantage at may disadvantage. But it teaches us to communicate to others. Yung mas gusto mong kausap, yung hindi mo nakikita na. Minsan magkasama kayo pero hindi kayo nag-uusap kasi may kausap siya. One time I rebuke my wife, papalo up kami, dadalaw kami. Tapos,
Nagtatanong yung visit. Kaya kakalabitin ko yun, itabi mo yung cellphone mo. May tinatanong, hindi mo tuloy. Nagiging anti-social na ngayon ang cellphone. Kapatid, kung magkakasama kayo magkakapatiran, spend yung time yung usapan, hindi magkakasama nga kayo, puro text naman, hindi kayo nag-uusap. May isang picture sa FB ng isang friend ko, is a pastor. Sa isang room, wow, nakakatuwa, magkasama yung mag-aama, yung dalawa niyang lalaki. Yung sa picture, kinuhaan sila ng asawa niyang babae. Yung nasa kama lahat sila. Nakakatuwa. Yung tatay, may laptop. Yung anak, nagta-tablet. Yung isang anak, naka-tablet din. Aba, nagsasama-sama pero hindi nag-uusap. Sa pagkainan, imbis na yung time ng communication, text pa rin. Can we say aray? Lahat guilty ho tayo ron. Dati, bago kumain, nagpe-pray. Pero ngayon, before kumain, picture. Send agad, di ba? Bago sumubo. Ganyan na ho, nawawala na ho yung communication sa gitna. Kaya ngayon oras ng kainan eh. Kapatid tayo, kung magkakasama tayo, tabi mo muna. Unless na wala, iniwanan ka ng mga kapatiran, use your time. Wala ka nang kausap eh. Pero hanggat nariyan si Hannah, hindi ako magte-text hanggat maaari. Because I will use yung time. Malay mo, isang araw, hindi niya na ako makausap. Bakit? Kasi nasa TV na ako. Nabalita, isang pastor, tinakpan ng dyaryo. Di ba? Pwedeng ganon. Hindi ko na siya makita. Kaya spend time. Use your time. And then, talk is a powerful tool. Talk, maraming pamilya, maraming mag-asawa, hindi na ho nag-uusap. Kaya pag nag-usap man, magsaing ka na. Magsaing ka na, ilan? Yan, ganyan na usapan nila sa bahay. Ibig sabihin, iba na ho yung dating. Wala na ho. May isang pastor, ang pangalan ng church niya patungkol may faith yung dulo ng kanilang church. Alam niyo, pagkakausapin niya si Lord, yung nakita niyo dalawang bangko, naghahanda siya ng dalawang chair, isa kay Lord at isa sa kanya. Kinakausap niya si Lord. At because of his intimate relationship to God, halos naririnig niya yung yabag ng Diyos. Tapos kinakausap niya. Pasok siya sa Bible school. Nakabakya lang yung pastor na yon, bakya. Ingay. Pag uuwi siya ng bahay, laging mayroong lutong ulam sa table na nakatakip. Tinignan niya, sino kayo nagpadala? Ilang araw niya nakikita. Ang ginawa niya, nilak niya yung mga pinto, pinako niya yung bintana. Kasi sino nagdadala nito? Pag uwi niya pa rin Bible school, may bagong mainit pa rin luto. Grabe si Lord. Pero ang tindi ng intimate ng relationship niya kay Lord. Halos naririnig niya yung yabag ng Diyos pag mananalangin na siya. Dahil naghanda siya ng dalawang bangko, isa sa kanya, isa sa kay Lord. Kapatid, kamusta yung devotion mo kay Lord? Alam niyo ho ba ngayon, 100%, 74 out of 100, 76, 24% lang na pastor ang may devotion. 76 wala. Kasama po ako sa 76. Nakakahiya po. Pero kayo mag-alala, naayos ko na po. Nakakahiya eh. And even Christian ngayon. Maraming Christian pero hindi na kinakausap si Lord. Mas okay siyang kausap yung kasama mo, yung kumari mong hiwalay sa asawa. Mas close kayo. Ang haba ng usapan nyo. Kay Lord, kapatid, kailan ka huling nakausap mo si Lord? Yung hindi nagmamadali pastor, nung kumain kami nung bago kami kumain, ako nga nag-pray. Anong sabi mo? Wow, ang sarap ng ulam, fried chicken in Jesus' name. Amen. Mga anak, kain na tayo. Ganun na. LBC na ngayon, express na yung panalangin. Wala na yung puso. One time, minsan guilty rin ho yung lingkod niya. Pag namamadali, Panginoon, salamat sa pagkain. Alam mo, pwede kang manalangin na wala ng puso. Parang dati, yung hindi pa tayo marunong mag-cellphone. Sa cellphone tayo. Bago pa lang. Nung nagte-text tayo noon, may puso. Tama? Kumain ka na ba? Yan. Send yan. Tapos reply, ako rin. Ibig sabihin, mind, heart. Ngayon, hindi eh. Habang kausap ni pastor yung youth ngayon, paki-text mo nga si tapos habang, kamusta ka na? Tapos nagte-text na yung mga youth. Ang bibilis na mag-text. Akala mo ang bilis, pero ilang sentence yun, ganun. Pwede ka na mag-text ngayon, walang puso. Mechanical na lang.
Pwede ka rin manalangin, wala na yung puso, wala nang relasyon. Yung sinabi ko kanina, ano yun? Familiarity na lang. Pero one time, I pray, Lord, ito, ganito tayo. Lord, salamat sa pagkain na binigay mo. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. No heart. And one time, pinag-pray ko yung pagkain namin with a heart. Father, we thank you for this food, Lord. God, thank you. You provide all our needs. And God, I declare, God, the food that we will partake today will bring healing, balance in our body. God, thank you. You provide everything that we need. Father, we thank you. We receive your food with gladness in our heart. In Jesus' name. Amen. Prayer na may puso. Hello? Kahit anong salita mo, anong gamitin mong word, pero ang mahalaga may puso. Bakit? Personal yung relationship mo kay Lord. Amen. May mga tao, ang sarap kausap. May mga tao rin, ang sarap din kausap, sarap patayin, mga ganun. Pero may mga tao, ang sarap kausap, nakakawili ho siyang kausap. Kapatid, ayusin ho natin. Kung dati may prayer life ka, balik ka ngayon. Alam siya, totoo, magko-confess po ako sa inyo. Nakadevelop po ako ng bad habits sa buhay ng Kristiyano ko. Dati, bago matulog, nagpe-pray po ako. Dumating ang time, nakita ko sarili ko, hindi na pala ako nagpe-pray bago matulog. One time, na-rebuke po ako ng palabas ng probinsyano. Matutulog na ang pangalan ng lalaki, si Gardo. Sabi ni Unyok, ba't ka matutulog? Magpasalamat muna tayo kay Lord. Wow, yung mundo, nire-rebuke tayo. Yung taga-mundo, na bago matulog, dapat magpasalamat sa Diyos. Yung mga Kristiyano, dati nagpapasalamat bago matulog. Ngayon, ay salamat, tulog na siya agad. Wala na ho. Sabi ko, ayusin ko to. Hindi to pwede. Dati good habit, ngayon ang dami nating na-develop na bad habits. Dati bago ka bumaba ng kama, paggising mo, tapos na yung Ama naming sumasalangit ka. Ngayon, nakadevelop ka ng habit, baba ka, nakapagkape ka na, nakalimutan, hindi pa pala ako nagpe-pray. Sa akala mo, hindi ka pa nakapag-pray kahapon, yung pala, isang linggo ka nang hindi nagpe-pray paggising mo. Hindi mo alam, naiisahan na tayo ng kaaway. Anong madidevelop na devotional yan? You know, when you pray, you are talking to God. And when you read your Bible, God is talking to you. One time, I have a great problem when I was young. Papasok ako sa Bible school, walang nagsusuporta sa akin. Natapos po ako ng first semester ko. May utang po ako. Gusto kong mag-aral. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-aral. Mag-provide ka ng magsusuporta sa akin. 1 week na lang enrollment na. Nasi-shake po yung faith ko. Akala ko sa sobrang prayerful ko, akala ko lakas ng faith ko. Yung pala, I'm praying out of faith, out of worry. Lord, 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 ganyan. Biglang when I opened the Bible, God spoke to me. 1 Peter 5:7, cast all your cares, for I cares for you. Yes, Lord. Lumakas yung faith ko. When I open again the Bible, Philippians 4:6, huwag kang mabalisa saan mang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa magitan ng panalangin, may pasasalamat, ipakilala mo sa Diyos ang iyong kahilingan. Thank you, Lord. Pagbukas ko naman, you are God's apple in His eyes. Dati, hindi ko maintindihan yun, yung ako'y mansana sa mata ng Diyos. Sabi ko, si apple eh. Yung pala, alam niyo, yung talukap ng mata natin, kahit may bumato, hindi mo nakita, ang bilis sumara. And the same thing, that is, ganun ka kay Lord. Si Lord, ganun sa'yo. Puprotektahan ka niya. You know, and last lang, gusto ko nang gumibab sa mini. Ayoko, dumating sa punto sa akin, I think last year yata, or 2 years ago, ayoko na magpunta sa church. May kinausap po ako mga youth. Kina-counsel lang ko. Tapos, something, mas gusto nilang sundin yung nagdi-divide ng church. Tumayo po ako. Ayoko na pumunta. Tapos hindi ko na alam. Madaling araw, Lord, anong gagawin ko? Doon sa tao. When I opened the Bible, God spoke to me. He used the story of Jericho, the wall of Jericho. Don't say a word. Ibig sabihin, don't retaliate. Let them talk, but you don't retaliate. Truly, when you read the Bible, God is talking to you. Marami mga tao ngayon, mga Krisya, ayaw nilang kausap si Lord. Mas gusto nila yung kausap yung iba. Paano ka ma-develop yung intimate mo kay Lord? Kaya pagdating ng worship, hirap na hirap ka mag-worship. Bakit? Hindi ka close kay Lord. Parang okay lang kay Lord. No. Kaya nga worship service, worship, Sunday worship, you are here to worship God. Not just singing. Singing is different from worship. Kapag ikay kumaawit, ang isip mo, ang laman ng isip mo si Lord, at umaawit ka,
Your worship. Marami kumakanta pero iba ang list. Kamusta kayong cellphone ko? Naiwan ko yung cellphone ko, nagkakalaka-charge habang nag-worship. Di ba? I love you, Lord. Naku, yung labada ko, tinabi kaya. Parang uulan na. I mean, kapatid, di ka nag-worship. Pumunta ka sa church, hindi mo nagawa yung purpose para mag-worship kay Lord. Pinakita mo lang yung ganda ng suot mo, ng bagong hikaw mo ngayon. Kapatid, hindi yun ang purpose. We are come to God. When the worship time, worship God. Amen. Worship God. Why? Because kayo ng purpose, kaya ako narito para mag-worship kay Lord. Yung iba kumanta lang, hindi nakapag-worship. Bakit? Iba ang nasa isip. Yung iba naman para mga tuod lang. Kapatid, hindi. God gave us the emotion to feel, to express our love. Pag nag-away nga kayo ng asawa mo, talagang, Aah! Kaya mo naman ganun eh. Pagdating kay Lord, di ba? No, express. Develop your intimacy. Communication requires. Marriages die. One partner stop talking, mag-usap. Balik ko tayo, basa uli kayo ng Bible. Pray tayo uli. You know, when you attend Bible study, when you attend discipleship, when you attend gathering or cell group, God is talking to you. May mga bagay hindi natin maintindihan sa Bible. Pero when you hear God's word, God is speaking to you. Pinapaliwanag niya. Kaya wag ko kayong Sunday Christian lang. Amen? A weekly Christian is a weekly Christian. A weekly Christian is a weak Christian. Amen? Wag ho tayong tama na yung Lord. Hoy, maikli lang ang buhay mo. Ngayon, malakas ka, gamitin mo na yung kalakasan mo tulad ng sabi ng brother natin. Hanggat malakas kayo, mag-serve na kayo kay Lord. Go back to your devotion. When I said devotional life, you pray and read the Bible. Kahit pa 1 minute, kinakausap mo si Lord, okay lang yun. At least araw-araw mo kausap. Kaysa isang oras mo nga siya kausap, pero hindi man lagi nangyayari. Ang mahalaga, nakausap mo si Lord. Amen? Ngayon, nung na-develop ko huli yung habit ko na bago matulog, pray, kahit matutulog na ako alas 4 madaling araw, may lakad ako ng alas 6. Sabi ko, Lord, late na. Ay, hindi. Kasi ayoko ma-develop yung bad habit. Lord, salamat po sa maghapon. Salamat, Lord, sa iningatan mo ko pa uwi galing Bible. Lord, papasalamat ako. Lord, ngayon matutulog ako, I command the angel na bantayan po kami, yung bahay namin, yung compound namin, in the name of Jesus. Lord, bantayan. Lord, thank you. Even in my dreams, Lord, kausapin mo ko sa panaginip ko. In Jesus' name, amen. Ang sarap. O ngayon, kahit bumangon na ako, hindi na ako nahirap. Kahit matutulog na ako alas 5, magpapasalamat ako kayo. Hindi na ako nahirapan. Bakit? Na-develop ko na yung habit. Kapatid, pag nahirapan kayo mag-pray, may problema kasi hindi mo pa na-develop. Bad habit. Pag sa church, punta kayo sa church, nagdadalawang isip kayo, magsa-church ba ako o hindi? Hindi mo siya naging good habit. Pero kapag Sunday na, minsan kahit Monday, sana Sunday na. Ganun agad. Gusto mo na kasi. Excited ka na kay Lord. Develop. It takes talk. Communication is the heart of worship. In the same way, get to know God by talking by Him, communication. Kapatid, mag-usap kayo ng asawa ninyo. Kausapin niyo yung mga anak ninyo. Hindi niyo na kinakausap yung mga anak ninyo. Ang isang weakness ko bilang asawa ho, mahina ako sa communication. Why? Yung tatay ko, hindi niya kami kinakausap. Maglilinis mag-isa tatay ko, hindi Marlon, tulungan mo ako. Hindi nagpapatulong yung gagawin niya mag-isa yun. Hindi, wala sa amin, kamusta ka na? Wala yun. Sasabihin niya lang, kakain na tayo. Puro ganun, pero yung walang usap bilang tatay. Dala ko yun, nagkapamilya ako. Mahina ako sa communication, pero yan, Lord, ayusin mo naman yung communication. Kaya pag nakapag-open ako sa asawa ko, ang sarap sa akin, wow, breakthrough sa akin, kasi hindi ako ganun. Kung gusto niyo mga anak ninyo, kausapin niyo po. Anak, usap tayo. Kamusta ka na? Hindi ka ba magagalit tayo? Nag-away kami ng teacher. Ano nangyari? Yan. I mean, at least nag-usap kayo. Amen. Communication is the heart of prayer. The same thing kay God. Kausapin mo si Lord. Namimiss ka na ni Lord. Sabi sa tabi mo, miss ka na ni Lord. Sagutin mo, ikaw rin. Thessalonians 5:17, pray continually without ceasing. Huwag daw tumigil. You know, John 16, yung binasa natin, ang context nito, nagpapaalam na talaga si Lord. Malungkot ang sitwasyon. Aalis na ako, mamamatay na ako nung sinasabi, pero bubuhayin ako. Malungkot na sila. Lungkot na ho sila. Bakit? Iiwanan na sila ni Lord. Kaya nga sinabi niya, humingi kayo. Tapos sa dulo, so that your joy may be complete. Yun po ang background ng verse na to. Kapatid, much prayer, much joy. Little prayer, little joy. No prayer, no joy.
The more continual your communication with God, the deeper your intimacy with Him will be. Amen? Sabihin ko, balik tayo sa prayer life natin. Open again your Bible. Amen? Sino magbubukas ng Bible? Taas ang kamay. Ilan? 1, 2, 3. Yung iba wala kayong Bible, pasirox nyo yung Bible ko mamaya. Sige po, libre ho, hindi ko na. Yung pastor dumalaw po sa bahay ng isa kapatid. Oh, Aling Maria, kamusta ka na? Ay, pastor, kamusta ka? Pasensya na, hindi kami nakaka-attend na 3 buwan na. Okay lang yun, kaya pinagpe-pray ko nga kayo eh. O, kamusta ka? Eto po, okay naman, hirap ng konti sa buhay, bla bla. Tapos, bago ko manalangin, pwede bang magbasa mo tayong Bible? Can you get your Bible? And open Psalms 91. Pastor. Pagbukas ng Bible, pakibasa po Aling Maria. Pagbukas ng Bible, biglang, Aling Maria, nangyari. Pastor, napakabuti ng Lord. Buti na lang pinabukas chapter 91. Bakit ano nangyari? Hindi nyo alam, Pastor. Ang tagal nang nawawala ng susi ng kahadero namin. Nasa Bible ko lang pala sa Psalms 91. God is good. Kapatid, baka hinahanap yung susi. Nasa Bible nyo lang. Magbukas-bukas naman. Amen. Bukas-bukas naman ng Bible. Baka doon yung resibo na hinahanap ninyo na nag-worry kayo. Baka nandoon lang. Bukas-bukas naman. Amen. Sabi mo, buksan mo naman Bible mo. Amen. Communication is the heart of relationship. Ang puso ng relasyon, pag-ugnayan ay yung usapan. Kausapin mo pamilya mo. Pagdating mo ngayon, usap tayo. Ano pag-usapan natin? Wala lang. Usap lang tayo. Di balikan yung mga nakarang araw. Di ba? And last, kapatid pala, it can make or break. Tingnan nyo to. It can make or break relationship. It takes time, it takes talk, and it takes trust. Verse 24, again, sabi niya, until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Relationship are built on trust. Kung kayo'y magsyota, wala ng tiwala sa isa't isa, I counsel you, maghiwalay na kayo. Bakit? Ang nagpapatibay sa ugnayan ay tiwala. O di, paano pastor? Hiwalay ko yung asawa ko, wala akong tiwala sa kanya. Wala, pinakasalan mo yan eh. Pero pwedeng may balik. Anong dumating sa punto sa buhay ko? Nasira ko yung tiwala ng asawa ko sa akin. Dumating sa puntong yan. But thank God. Because of that trust, na-restore ho yun. Naging malakas po at naging matibay po ang aming ugnayan ng aking asawa. Because of trust. The same thing, that's why God teach us to learn how to trust Him. And that's why He allowed trials. Kung may trials ka ngayon, the Lord teaching you to trust in God. Parang ganito yan. Ang bigat ba ng problema mo ngayon? It's time to trust God. Yan lang kailangan mong gawin. Panahon na. Oras ngayon na magtiwala. Hindi oras magwala. Hindi oras para mang-away. Oras na para magtiwala ka sa Panginoon. Because He allowed things to happen to teach us how to trust Him. Mahirap umasa sa taong hindi mo talaga kilala. Amen. Mahirap din gumamit sa produkto na hindi mo kilala. God wants you to learn to trust Him. So He allows all kinds of problems in your life. Then He can demonstrate reliability in your life. His reliability. Paano mo lalaman na He is your provider? Maliban na maranasan mong kapusin ka. Paano mararanasan na God is your healer? Unless you are sick. Therefore, let us trust God. Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in His death. Ang galing ni Lord. Ang galing ni Pablo. Ang gusto lang ni Pablo, gusto niyang makilala si Lord. Ano pa? Gusto niya rin makibahagi sa kahirapan ni Lord. Ang nawala ngayon sa Christian, yung virtue of suffering, sacrifices. Ayaw nating nahirapan. Ayaw natin ng mainit, ayaw natin ng masikip, ayaw natin ng madumi, ayaw natin ng putik. Maricel Soriano sa palabas na ikaw. Ayaw natin suffering. Humaba lang, naku, tagal naman. O magbibigay po tayo ng ikalawang offering para tulungan natin kapatid. Ayaw na natin. Antindi nito. Pati kahirapan, gusto makibahagi. Nung wala tayo kay Lord, grabe napaka-religyoso natin. Yung mga tao pupunta, pipila sa Nazareno, sasabit. Ang dami-daming tao. Gigising sila ng madaling araw, may simbang gabi, simbang madaling araw. Kung nagtawag kayo si pastor, tayo po'y magpe-pray, 3:00 ng madaling araw, sino pupunta?
Wala. Tiyak yung mga matatanda lang. Karamihan sa church nagpe-pray, matatanda lang. Buti sabihin sa tabi, buti hindi ka matanda. Ibig sabihin, hindi ho nagpe-pray, wala na ho sa church. Lagi lahat comfortable. Pero si Pablo, sabi niya, Lord, maging sa kahirapan, gusto ko makiisa hanggang sa kamatayan mo. Yan ang nawala sa church ngayon. The virtue of suffering. Gusto natin, ay, ba't ang aga naman? Bakit sobrang gabi naman yung call time? Oh, saan mo ba gusto mo ilagay? Hello? Suffering. Yes, Lord. Pastor namin, naalala ko, nagka-problema sila ng asawa niya. Wala siyang kasama sa bahay for how many weeks? Pinuntahan namin. Tinulungan namin maglaba. Habang gumagawa ng sermons, Pastor, gumawa na kayo ng sermon, kami nung maglalaba, yung isang sekretary, siya naglaba, yung isang kasama, staff sa office, pumunta kami, siya sa kwarto, ako ho nag-ayos ng mga mabibigat na gawain puro sa bahay. Why? Because we love our pastor. Suffering. And second verse is Ephesians 1:17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Sabihin niyo better. Paul says, ito ibig sabihin ni Paul, my number one ambition in life is not to start churches, not to get rewards in heaven. He says, my number one purpose in life is to know Christ. Why? Because the more you know the Lord, the more you will trust Him. Kaya yung ibang weak yung faith mo kay Lord. Ang hirap mo magtiwala kay Lord kasi hindi mo siya kilalang gaano. Sino sa inyo, ngayon kung puputulan kayo ni Lord, okay ka pa rin ba? Dati yung faith ko, Lord, yung kuryente, Lord, natuto na ako mag-pray, na marunong ako, Lord, yung kuryente in Jesus' name. Habang tumatagal, Lord, yung kuryente, Lord. Tapos, pag alam mo may disconnection na, Lord, talagang grabe na, intercession na. Akala mo lakas ng faith. Pero habang nakikilala mo si Lord, nagbago yung prayer namin. Sabi ng Bible, kung humingi ka at naniwala kang ibibigay ni Lord, ibibigay nga ni Lord kasi naniwala ka. Mark 11:24. May bill ng kuryente, Lord, thank you. This is already provided in Jesus' name. Wala nang wala parang hair kaya, wala nang ganon. Lord, thank you. The next time, tagal pa rin, Lord, thank you. It's already provided. Dumating na yung disconnection, Lord, thank you. At kahit hindi solve ni Lord, hindi ko problema yon. Ang trabaho ko magtiwala, ang trabaho ni Lord i-provide. At willing kami maputulan. Bakit? We are the light of this world. Pero purihin ng Panginoon, kahit may disconnection, hindi kami napuputulan, nakakainis. Biglang darating mamumutol, excuse me, bayad na po. Ang bagal nila. Pero hindi kita mo, pero ready na yung heart ko. Wala, Lord. Because the more you trust, the more you know God, the more you will trust Him. Para bang, Lord, putol kung putol. Basta ako nagtitiwala, ipuprovide mo. Amen. 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 Allow God to teach you to trust in Him. Hindi yung worried agad. Chill lang, kapatid. God is good. God is good. And all the time, God is good. The devil is bad. All the time. And all the time, the devil is bad. Grabe si Lord. Kapatid, always have as your number one ambition is to know God more. Aral, huwag niyong katamaran ng pag-atin. Huwag niyong katamaran. Huwag kayong makontento na within a week dapat makarinig kayo ni Lord. Hindi nagba-Bible study sa atin ngayon sila Bea Alonso. Di ba? Ang Encantada, yan ang ating mga Bible study. Weekly talaga. Nagmamadali pa. Ano kayo nangyari kay Sapir? Kapatid, I want to know more. Because of the more you know Him, the more you will trust Him. God wants you to trust Him. Amen? Ask and you will receive. Wow. And your joy will be complete. Prayer and intimacy with God is built on trust. Pinapatatag ng tiwala ang isang relasyon. Say amen. It is an encouragement to know that the disciples were real men. May problema ho sila, but they trust God. Amen. Amen. Do you love Jesus? Sa kabila ng may problema ka ngayon, nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Sa kabilang asawa mo ngayon, imbis na mabago, nagwawala, nagtitiwala ka pa rin ba na kayang baguhin siya ni Lord? Ang asawa mo ngayon parang wala ka ng tiwala, nagtitiwala ka pa rin na kaya siyang baguhin.
Yung pambayad ng anak mo ngayon, nagtitiwala ka ba? Yung negosyo mo na parang kailangan mo na magbayad, kapatid, nagtitiwala ka pa rin ba kay Lord? Ask and you will receive. People who are really intimate with God are those who trust Him despite their condition and situation. Napapatunayan ng isang tunay at matibay na relasyon sa magitan ng tiwala sa Panginoon. How to real intimacy with God? It takes time, it takes talk, it takes trust. Intimacy means a close and personal relationship. Ibig sabihin, hindi ka lang close, dapat personal din. Hindi ka lang gusto mo magsimba o magbasa ng Bible at nanalangin ka. Gusto ni Lord ay may relasyon kayo at ang gusto niyang relasyon, personal. Tayo po tumayo lahat. I challenge you.